Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Pati umano itong batikan na news anchor at TV host na si Jessica Soho ay mayroon din palang itinatagong kababalaghan ni Kuting na tila ba ipapalabas sa isang episode ng KMJS. Dito nga natin makikita na ang dami pala talagang nakakalam ng kabulastugan nitong Presidente Kuting ng Norte na ito at ang rason kung bakit hindi pwedeng pagkatiwalaan itong si Kuting na ito bilang isang presidente dahil nga ay marami talaga siyang kabulastugan na pinaggagagawa sa ating bansang pinakamamahal na bansang Pilipinas. Pati na itong si DOJ or si Department of Justice Secretary na si Bonjing Rimulya ay umamin na sa mga pinaggagawa nitong Kuting na ito, pati na rin umano ang issue niya sa pagpupulburon sa loob pa umano ng Malacanang Palace at pati na rin sa ang paggamit niya ng masamang gamot na ito sa ibang bansa. Tila ba wala na talagang hiya ito dito kay Kuting na ito, pati na rin sa kanyang asawa na si Ahas ng Malacanang na sila Zatanas Mags. Nakakarindi talaga ang mga ganitong tao, lalong-lalo na kapag isa pang public servant na politiko naman. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, Attorney Trixie, dapat po bantayan ng mamamayang Pilipino ang kasalukuyang sitwasyon. Di na po maganda imahe ito, lalo na po sa tulad namin na nasa labas ng bansa. Nais din po namin bumalik ng Pinas, pero paano na po mangyayari kung ganito sitwasyon? Mabuhay po kayo at stay safe. Si Alan po ito from Yan po. Ang matuwid at mabuti gawa ay minamasama nila. Wala na sila sa tamang pag-iisip dahil sa pulburon. Makadamuho na ang isang isip, mahal ang bansang Pilipinas, mabuti ang kanilang ginagawa para sa bansang Pilipinas. Nag-umpisa akong mahilig sa politics sa Philippines during the time of FEM, ESP nang mag-umpisa ang martial law. My dad was one of those people around former President Ferdinand Marcos because of his best friend Tito Gimu de Vega was known as the Little President. Tapos na-assassinate sa Malacanang. My mom was one of the blue ladies of the former First Lady Imelda Marcos. I had the chance to see her maybe 4 or 5 times at napakaganda niya at elegante ang tayo niya. Learned so much from my dad's stories, that is why I learned to love, respect, and admire former President Ferdinand E. Marcos. Ngayon, naku, lungkot ako sa mga nangyayari. I pray that the Lord will protect my motherland sa lahat ng kaguluhan at kasamaan na nangyayari sa Philippines. Maayos ang pagpapalakan niya sa province ng Ilocos. Nag-number 1 ang Ilocos agriculture. Marami siyang napagawa na water storage. Hey, ladies all over the world ay nagmahal ang bilihin dahil sa war on Russia. Kung totoo yan, bakit ngayon nyo nilabas? Sana noon pa nang di nakaupo. Wala naman siya sa posisyon noon para mapigilan ang paglabas ng ganyan. Ano ang piano or anong plano at kinakatakutan nyo kayo? Pilot nyong sinisiraan si Kuting ng Norte. Ito ay opinion lang. Sana noon pa yan nilabas at inaktuhan, sana ay di tapos istorya. Sino ba ang presidente noong time na yan?